of selling the business. Don't sell the business. Okay, Sell the just sell the product. Okay, try it out. Kasi kung kunyari after 2 years nagsara yung hyper, Adel, sabi ko na sa iyo, scam ang networking. Pero pag after 20 years, hindi pa rin kami sarado, ay shit, totoo pala yung hyper, hindi pala scam. Sige, umpisan ko na yung networking, Adel, kasi 22 years na. Okay? And then, hindi, kasi 22 years na kami. Okay? Eh, yung mga pinagkanta mong dropshipping, wala na nga sila eh. Tama? The experience you have is bad experience. Yes. Kunyari ikaw, nagkaroon ka ng jowa na foreigner, hiwalay na kayo ngayon. How old are you now? 45. 45. So, for the next 50 years, hindi ka na magjojowa dahil you had a bad experience with... Hindi, di ba? Tuloy-tuloy pa rin po. Kaya nga, hindi, ganun kasi. I'm gonna use that as an example. Yes. Just because you have some feedback, Bad no, experience. sharing and bad experience with some fly-by-night companies. Tapos meron nagkwento sa iyo na na-pyramid scam. You know, number one, MLM and pyramiding is two different things. No, pyramiding scam is different from multi-level marketing. Okay? Para kasi yun kaagad eh. When you say direct selling, when you say multi-level marketing, when you say networking, is totally different from pyramid scam. Okay? The pyramid scam, walang product yan. Recruitment. Kwento lang yan, magulaklak na salita, magandang website, magandang opisina. Pag nakuha yung pera mo, wala kang gagawin, mamaya wala na rin yung pera mo. Okay, so pyramid scam is totally different. You know, you sound like an intelligent person. I assume you're an intelligent person. Kailangan lang ayusin natin yung pag-iisip natin na, okay, ito yung bad experience, ito yung negative. Kasi hindi naman lahat ng foreigner na lalaki is masamang tao. Di naman lahat jojowain ka tapos Foreigner pa rin mag-aaway naman kayo, dinidate maghihiwalay mo, kayo. Tama? Ganon din yung kumpanya. Hindi lahat ng kumpanya pare-pareho. Whether it's traditional, meron mga traditional na kumpanya, malalaki, mabuti sila sa customer nila at mabuti din sa empleyado nila. Marami din traditional na kumpanya, mabuti lang silang tignan, no, pag nagbebenta ng produkto, pero hindi sila makatarungan, hindi sila makatao sa mga empleyado nila. Okay? The same with networking. Merong mga fly-by-night na networking. Meron pyramiding scam. Iba yung pyramiding scam, iba yung fly-by-night. Kasi kayang magtayo, hindi kayang katagalin yung kumpanya. Diba? Meron din mga umalis dito sa Hyper, nagtayo ng sariling kumpanya. Diba? Hindi naman matino yung produkto nila. No, yung marketing plan nila, kinopya lang tayo. Diba? So, just because you copy a marketing plan, no, doesn't mean you're gonna be successful with that marketing plan. Yes. Okay? So, yung mga networking company na gumamit ng dropshipping in order to sell their business, kasi sumasakay lang sila kung anong uso. During that time, pandemic, usong-uso yung online selling, usong-uso yung dropshipping. You know, a lot of people thought they could be rich, no, doing dropshipping. No, at the end of the day, napagod lang sila. Kasi nga, dropshipping, kailangan mo pa rin ibalot, kailangan mo pa rin unless, you know, meron kang dito mo kukunin, merong magpapak, you know, shipping ka lang, marketing ka lang, kung gano'n, di ba? Sabi mo nga, meron manual. Meron ako kasi nakausap, networking company, top networker siya, tapos naging presidente ng networking, nag-fold yung mga investor niya, nagsara sila, nagbukas sila ng bago, tapos ending, nag-fold din. Tapos kinakausap ako, mag-join sana sa Hyper, pero pinasok niya dropshipping. Nagbayad siya ng mga courses, nagturo, ganyan, mahal daw yung naituro. Tapos after a while, nagpo-post na siya, na ang dami nila, parang boom track yung binabalot nila, no? Grabe, parang ang saya-saya. Tapos later, after 2 years, minessage niya ako ulit. Sabi ko, oh, kumusta ka na? Di ba, ka na, dropship? Wala sir, napagod lang ako. Kasi yung mga Facebook ads, mas mahal pa yung, mas malaki kinita ni Facebook ads kaysa sa akin. Malakas nga benta namin, ang lakas din ang bayad namin sa ads, di ba? Pag tinotal-total mo, busy ka lang, di ka naman tumita ng malaki. Sabi niya, mas maganda pa rin yung networking. After 2 years, gusto ko na subukan ulit. Kasi napagod siya sa networking, tapos sinubukan niya yung sana, hope siya na hindi nakakapagod din pala. So, balik siya ulit dito sa unang nakakapagod na kung saan mas okay yung kita niya. So, number one, we need to remove the labels. No? Foreigner, boyfriend, masama. Hindi yan foreigner plus boyfriend equals ending hiwalay. Tama? Meron foreigner, boyfriend equals forever.
Kailangan hanapin lang natin yung tamang kombinasyon. Tama? Meron din negosyo, no? Akala mo okay, hindi pala okay, di ba? So, subok ulit, negosyo, try ulit, hanggang sa mahanap natin yung okay. So, the thing I want to say is, look at the track record. Yung mga kumpanya na sinasabi mo na hindi nagtagal, kasi wala na sila, scam sila, or hindi magaling yung management, hindi magaling yung presidente nila, hindi maganda yung produkto nila, kaya wala na sila. Tama? Sabi ko nga, I've talked to a lot of people, no? I remember, sabi ko, may mga umalis dito, no? Kanina kausap yan, si Jules Adela, he's 80 years old. I've known him since 2005. We've been working together, no? Since 2005. Yung anak niya, yung pinakabunso niya out of his many children, yung pinakabunso niya, no? Yung sa import ever niya, si Sophia, yung anak nila, inaanak ko, no? Right now, but last time pala I remember, bumibili tayo sa SM, di ba? Yung mga Barbie, no? First year college student na ngayon yung inaanak natin, okay? So, we've been in business since 2005, 2025 na ngayon. Okay? So, 20 years na yung relationship namin. And still, we're in Mas a... matagal pa yung relasyon Yes, sa mas relasyon matagal. natin. Mas matagal. Kahit kay Carmi yung sekretary ni Sir nandito, mas matagal pa yung relasyon ni Carmi kaysa sa akin. Hindi pa kita kilala, nakatira na ako sa bahay ni Jules Adela sa Dipolo at dun sa beach house ni Jules Adela na itinayo niya because of Fernsey and Alfred. Kaya nung nililigawan kita, mas tinatanong ko si Carmi kasi mas kinalaman niya kaysa sa akin. Hanggang ngayon kay Carmi ako nagtatanong paano nga. Okay, so the people who left IFER to put up their own companies, they say a lot of bad things against us. Okay, yung mga unang grupo na umalis, mga kagrupo ni John Sanera, mga downline niya sa Fernsey. Downline niya sa Fernsey na ginawa niya upline sa IFER because he felt they were more qualified to be 001. Okay, and then after 16 years working together, 17 years working together, siniraan kami, sinaksak ako sa likod, inikot-ikot pa yung kutsilyo, no? Tapos, di ba, nagtayo ng kumpanya, siniraan kami. Tama? Kesyo masama daw si Iper, magsasara na daw. Tapos, there's another person, yung upline ni Cecil, upline ni Melay, yung picture na black and white siya, 302 million yung kinita in 8 years. Yung umalis, napakasama din namin, no? Magsasara na daw si Iper. Okay? So, sinabi ko dito sa stage, huwag mo paniwalaan yung sinasabi ko. Huwag mo rin paniwalaan yung sinasabi nila. Ang tignan mo, track record. Okay? Track record na lang tignan mo. How long have they been in business? Gano'n na karami yung produkto na nabenta nila? Ano ba yung kalidad ng mga produkto nila? Meron ba silang legitimate award na natanggap? No? So you make a comparison between the companies you were talking about, the companies that na pinagkakitaan ninyo when the dropshipping business was good. You make a comparison with those companies and Ivern. Okay? Pagka sa tingin mo, parang legit si Ivern. Parang may pag-asa naman. Diba? So, para matanggal yung bias sa utak mo, kasi nasa utak mo lang yung problema. Right. Okay? Kasi yung mga kumpanya na katrabaho mo, yung mga tinulungan ninyo, pinagkakitaan ninyo, I don't think they have, this wall right there of people earning 50 million and up. I don't think they have, gold trophies downstairs that we get from Kensington Palace, London, England. Tama? Para they're not part of any book, they're not part of any magazine. Kung TikTok lang pag-uusapan, they might not be as popular as Mama na on TikTok. Kumbaga, track record na lang yung tingnan natin para mabigyan mo sarili mo a fair chance of becoming rich, a fair chance of having a solid business, that will last at least for the next 22 years. Tama? Kasi you deserve better. Para kung ang iniisip mo negative, sayang, yung maganda nandito na, pero pagdududahan mo, ending, pag magko-compare ka apples to apples, I believe di kami matatalo. Gano'n nakatagal yung kumpanya, ano nagawa, sino bang namumuno, ano ba yung mga produkto, dekalidad ba siya. I have a post today, no? Maybe the people dun sa tech booth can get from my Facebook, no? Or get from the, kung nandun ka sa employees sa Viber group,
Ruel, tingnan mo, pakita mo dito, yung meeting ko kanina doon with the DSM executives, we are talking about the 2026 and 2027 new product launching, 5 products. 2026 to 2027.